Tapos na naman po ang isang araw nating pagtatrabaho dito sa farm mga ka-agri. Tayo po ay pauwi na naman. So kahit papano ay may nagawa tayo ngayong araw dahil nga sa gumanda na yung panahon. So kung makikita nyo ngayon ay unti-unti na nating binabawasan yung mga lupa na landslide noon. Tinabon na rin po natin yung tuyong lupa dito sa may pinagtanggalan ng putik. So ayan, kung titingnan nyo is medyo maliwalas na kaysa nung una dahil nga natanggal na yung putik. And at the same time nalagyan na rin po natin dun sa likod, at yung iba pa ay tatanggalin na po siguro natin yan mga ka-agri. So kukulit ng ating mga alagang pato, kala magbibigay na naman siguro tayo ng patoka. So ayun nga mga ka-agri, no, dahil nga po sa naranasan natin nung kasagsagan ng bagyo, so kahit na tayo po ay medyo na-damage ng konti, so pinagpapasalamat pa rin natin yung nangyari na yun mga ka-agri, dahil nga sa pangyayari na yun ay makakapag-adjust po tayo dito sa ating ginagawa. So nung una mga ka-agri, ang plano po natin ay dyan lang po talaga yung sukat na ating ipapatag, at magbabawas na lang sana tayo dito. So i-level po sana natin dito mga ka-agri. Yun po sana yung gagawin natin. Kaya lang, yun nga, naunahan na po tayo ng pag-landslide. Kaya ang gagawin po natin yung mga ka-agri is medyo luluwagan na lang siguro natin itong area ng ating mga pabahay ng manok. So kung titignan at kung iisipin, malaki at mahirap yung tatrabahuin. So hindi naman po natin bibiglayin yan mga ka-agri. Bali kung may free time tayo, ganon, kung ano yung bakanting oras natin, so yun po yung itatrabaho natin mga ka-agri. Siyempre mas priority pa rin po natin yung ating mga alaga. So yun po talaga yung pinaka backbone ng ating farm. So ayun, pag natapos na po natin lahat ng ating mga gawain sa ating mga alaga, tulad ng pagpapakain, pagpapalit ng kanilang mga inubing tubig, so ayun na po yung time na pwede tayong gumawa dito. So itong mga alaga talaga natin yung natin dito, priority mga ka-agri. At doon naman po sa ating mga ka-agri, tatayuan ng tubo. So medyo i-adjust na lang po natin yung pagpapatayo. Yun nga yung nasabi ko sa mga nakaraang video natin na by next year na lang siguro mga ka-agri, para talagang may prepare natin siya ng maayos. So mahirap kasing pilitin natin na patayuan na ngayon at malambot pa yung mga tinambak nating lupa. So ayaw naman natin na tumagilid mga ka-agri yung ating papagawang kubo, kaya sisiguraduhin na lang natin mga ka-agri. Kaya by next year na lang, yun po yung natin, yung plano nating pagpapatayo. Pero yung pagpapatag po natin mga ka-agri is tutuloy pa rin natin, para next year is ang gagawin po natin ay na lang, pagpapatayo na lang. So ayun, at least baka next year mga ka-agri ay magkaroon tayo ng konting swerte. Baka hindi na basta-bastang kubo na lang yung ipapatayo natin. Baka yung mas maayos na ng konti. So ayun po yung plano. And ayun, no, ito yung mga tanim natin, hindi pa natin na-transplant. Tapos itong na naman natin dito, naputol na naman yung grapes. So lalagyan ko yan bukas ng scratch pen para hindi naman siya na-disturb. So makukulit talaga yung mga alaga natin. So ayun nga mga ka-agri, no, bali dito ay luluwagan pa natin ng konti, dahan-dahanin lang natin. Tapos ito is i-adjust na rin siguro to ng konti papasok, para pumasok po yung yero dito. At kung magkulang pa doon sa kabila dahil magkaiba ng sukat yung ating bubunga na nilagay or yung yero, ay lagyan na lang siguro natin ng tarapal para hindi naman nababasa doon sa loob. So yun na lang po siguro yung gagawin natin yan. And pasensya nyo, parang umano na naman po yung sinus ko.
medyo bumabara na naman sa ating ilong. And dito naman pala sa ating mga ka-agri, no, ducklings, pangalawang araw na po ngayon na ino-open po natin sa kanila yung patuka. So ayan, pinalitan na rin po natin sila, pinalitan na rin po natin ng automatic feeder yung kanyang pakainan or kanilang pakainan, para kahit tanghaliin tayo mga ka-agri ay hindi naman po tayo mabahala na sila ay magutuman. So itong mga ducklings kasi natin ng mga ka-agri ay sinisikap natin na may habol hanggang December. So yung mga lalaki po dyan mga ka-agri, kung papalarin is i-out natin this coming December. So ayun, mga lalaki lang muna yung i-out natin ng mga ka-agri, dahil nga sa kulang pa yung ating mga inahin na breeders. Dadagdagan pa natin para by next year is mas marami tayong may produce at maabot na po natin yung ating tina-target na weekly na po tayo magre-release. So dito naman po sa ating mga mga ka-agri, no, mga native na manok, so wala pa tayong may re-release hanggang December. Binabalak ko pong dagdagan yung ating mga inahin, kaya lang pag taste na lang muna siguro. At alam nyo naman dito sa aming farm ngayon, bali kakalipat lang namin, puro out pa po tayo ngayon, wala pa po tayong kinikita mga ka-agri. So yun po yung pinaghahandaan natin next year, dahil nga gusto nating mga ka-agri, gusto nating mapunan yung kakulangan natin sa supply, dahil nga may demand tayo, wala po tayong may bibigay sa kanila. So ayoko namang maulit mga ka-agri yung mga nangyari sa atin last December, na lahat ng breeders natin is binigay natin, kaya nagpalaki ulit tayo ng mga panibago. So ang nangyari doon mga ka-agri, naubos lahat ng ating mga stock. So kung hanapan na ulit tayo is wala na po tayong may bigay. Kaya ang tinatarget ko ngayon mga ka-agri ay kahit 10 Muscovy ducks at saka 10 native na manok, weekly na po tayo magbibigay. So hindi na po natin ibibigay ng bultuhan, para hindi tayo nawawalan ng ng stocks at saka mga breeders na rin. So karamihan po sa mga nandito ngayon mga ka-agri ay ito na po yung pinili po natin na breeders. So pinalaki ulit natin yan mga ka-agri, dahil nga sa binenta po talaga natin lahat yung ating mga alaga nun. Kahit na naglilimlim, binenta na natin. And ayun, nung nakaraan lang, hindi ko alam kung anong buwan, pati yung mga heritage natin, bago tayo maglipat dito is in-out ko talaga lahat mga ka-agri. Kaya wala pong nagpo-produce ngayon na, or wala tayong na-produce na pwedeng ibenta. So lahat po ngayon is panibago mga ka-agri, pati itong mga natin dito pabahay, although yung mga ibang ginamit natin dito ay libre at nakuha lang dyan sa bandang itaas. So may mga ginastos pa rin po tayo dyan, gaya ng pako and yung mga tinatawag natin kasama pagka tayo po ay nagpapagawa. So ayun lang mga ka-agri, no, bali ayun nga, pauwi na naman po tayo. Dadaan lang ako saglit dun sa aming isang area para magpakain ng ating mga ibang alaga doon. And bukas po ulit, kita po tayo ulit bukas mga ka-agri, baka sakaling maka-video ulit tayo.